sa ating Panginoong Jesucristo, kay Mama Mary at sa katanungan ng Espiritu Santo. Sa inyo rin, mga kapatid, good na good ang afternoon natin, di ba po? Amen. O, pinagpala ba tayo, mga Amen. kapatid? Masaya ba tayo? Amen. Dapat lagi po tayong masaya talaga. Dahil yung pag-aalay natin ng ating oras at panahon, ng ating mga sarili ay buong puso na iniaalay natin ito para kay Amang Yahweh. Amen? Dahil alam na natin na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan. Amen? Tayong lahat ay hinango ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay at pagbubunan ng Diyos. Binuhos ng Panginoon ang buong pag-ibig niya sa bawat isa sa ating mga makasalanan. Kaya tayo man ay dapat buong puso din natin na ialay ang ating mga sarili. Amen? Na walang halong pag-aalinlangan, pangamba at takot. Kasi ang takot ay hindi nagmumula sa Diyos. Pero kapag tayo ay nag-aalay, umahayo sa araw-araw natin na tinatakda ng Diyos sa ating mga tungkulin, gaganapin natin ito, buong pag-ibig, buong kagalakan, sundin at tukdin natin. Amen? Praise Yahweh! Hallelujah! Hallelujah. Pagkakan natin! Praise! Praise. Praise Yahweh! Hallelujah! Kaya, sabi nga, isang halimbawa sa banal na kasulatan, yung ililibing na nag-iisang anak ng biyuda. Biyuda na nga, isa na lang yung anak, namatay pa. Pero ganun yung pagdadalamhati ng nanay. Kasi tayong mga nanay, mahal natin ang ating mga anak. Pero sa awat habag ng ating Panginoon, ay nakasalubong niya yung libing na yun, na tunay na nabuhay. Naroon yung mga nakiramay sa pagkikipaglibing na talagang takutan sila dahil patay nga, bubuhayin. O, diba? Kaya sila dahil wala pang pananalig sa Diyos, pangunawa sa mga pananampalataya, kulang pa sila sa kaalaman, talagang takutan sila. Pero ang ating Panginoon ay talagang naroon yung awa at pagmamahal niya doon sa byuda na binuhay niya yung nag-iisang anak. Dahil yun na lang ang magiging katuwang niya sa kanyang buhay. Yun na lang ang magiging sulingan niya na kung siya'y nalulungkot, maaaliw siya ng anak niya sa pamamagitan ng paglilingkod ng anak niya, pag-ibig na ipapadama sa byuda. Amen? Amen. Malakas sa palakpak. Hindi man natin nakita, pero nabasa natin sa banal na aklat. Dahil yun ay makatotohanan na kayang buhayin ang ating Panginoon ang patay. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang salita na makapangyarihan na magbibigay himala at hiwaga sa ating mga makasalanan. Amen? That is good All the time. all the time. God is good. Praise the Lord Now and forever. Praise the Kaya't Lord. gayon na lamang. Sabi nga, noong una, ang Diyos, si Amang Yahweh, ang unang umibig at nagpahalaga sa ating lahat. Siya ang unang umibig sa atin. Pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Amen. Na nanalig ba tayo doon? Naniniwala ba tayo doon? Ang Amen. Diyos ay pag-ibig. Bakit? Kung ang Diyos ay hindi pag-ibig, wala tayo ngayon dito. Dahil tayo na kanyang tinawag ay makasalanan. Laging nagbibigay siya ng pagkakataon upang tayo ay mabago. Maiba ng landas na tatahakin. Yung tatahakin nating landas ay matuwid at tunay na makatotohanan. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Walang hanggang, walang sinlawak, walang sintulad, priceless. Hindi natin kayang bayaran ang pagpapahalaga niya at pag-ibig niya sa ating mga makasalanan. Dahil isinubo niya nga ang ating Panginoon para tayo ay tubusin, akuin niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya anong namatay ang ating Panginoon, namatay na rin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? God is good. All the time. All the time. God is good. Praise the Lord. Now and forever. forever. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Ganun. Kadakila ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin.
Ganon siya kabuti. Nawa ito rin ang tularan natin, na tayo rin ay maging liwanag tulad ng ating Panginoong Jesucristo na ipinapadala. Umahayo tayo kung saan man dako. Sa bawat, sabi nga doon sa message, sa bawat paruroonan ninyo, tutungtungan ng inyong mga paa na tahanan, ay natataka na ng pangalan ni Amang Yahweh. O diba? Napakabuti ni Amang Yahweh. Yan ay isang hiwaga at himala na hindi mauunawaan pa nung mga kapwa natin na makakarinig nito. Maliban kung ipaunawa na ng Diyos, di ba po, brother? Maliban kung buksan. Mahirap talaga Mahirap unawain. Talagang... O, katulad nung ikinulong ng mga apostol, bakit sila nakalabas, nakapadlak nung pinuntahan ng mga matataas na puno, nakaparian, mga saserdote doon sa lugar na iyon, na kanilang kinalalagyan. Ikinulong sila. Pero nakapadlak nakakadena yung mga pintuan. Pero nung tingnan ng gwardiya na isinugo nila, dahil nagkaroon sila ng pagtitipon para doon sa mga apostol na wag na nilang ihayag yung salita ng Diyos. Binabawalan sila maghayag, magpalaganap dito na salita ng Diyos doon sa lugar nila. Pero nung pinuntahan ng pinutusan ng mga pinuno ng bayan sa kanilang pagtitipon, wala sila roon. Walang katao-taong nadapnan. Sila'y naroroon muli sa simbahan na nagpapahayag, nagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay nagpadala ng anghel para sila ay makalaya. Dahil tayo ay dapat nakakalaya sa masama. Nakakalaya tayo upang humayo at ipalaganap, ipahayag ang kanyang mabuting balita doon sa ating mga kapwa-tao. Dahil ito yung pangarap ng Diyos, ito ang gusto ni Amang Yahweh para sa kanyang mga nilikha sa sanglibutan ito. Kaya nanggilala sila. Bakit nangyari ito? Anong hiwaga ito? O diba? Kaya hindi na nila pinigilan yung mga apostol magpalaganap ng salita ng Diyos. Dahil siyempre, nangamba din sila at natakot, may takot pa rin pala sila sa Diyos, brother. Na hindi nila ipinagpatuloy yung pagbabawal na ipalaganap ang salita ng Diyos doon sa mga apostoles. Dahil yung panahon na iyon, talagang mahigpit na pinagbawalan sila. Kaya ikinulong sila sa isang selda. Pero habang sila'y nakakulong, sila'y hindi tumigil ng pananalangin, magpuri sa Diyos. Katulad nung nangyari din doon sa naikulong ng panahon iyon din, mga unang panahon, na sila'y umaawit ng mga imno at papuri sa Diyos. At nagbukas yung pintuan, nakalag, o diba? Yumanig yung kulungan, at nakalag yung tanikala, pati sa mga paa at kamay nila. Amen? Kaya napakahiwaga at makapangyarihan ng Diyos. Maraming himala siya at hiwaga na ibibigay pa sa atin. Sinabi niya sa message na huwag kayong mag-alala. Manatili lamang kayo na nagkakaisa, manalangin, magpuri sa akin, at daragdagan pa ang mga kapangyarihan na yan. Dahil maraming pangako ang Diyos. Hindi lamang biyaya ng kasaganahan, biyaya ng kalakasan, biyaya ng mga mabubuting bagay, kundi mga kapangyarihan na hindi pa natin alam kung ano yun. Pero ibibigay niya at ipagkakatiwala niya sa atin. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Di ba? Nagbimensahe lagi ang Espiritu, banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Ito ang gawin mo, ito ang sundin mo, anak. Huwag mong gawin yan. Malagi siya. Dahil siya ang ating gabay at pagtubay na ipinadala ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya nga sabi niya doon sa mga alagad, antayin ninyo ang pagdating ng gabay ninyo. Dahil ipapadala niya. At dapat sumaatong lahat ng banal na Espiritu Santo.
Sabi yan sa Suphonias 3:9. Sa inyo, sa ating lahat. Kaya yung pangangalapin nating mga tupa, makakamtan din nila ang banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng bautismo sa Espiritu Santo. Amen? Tama po ba, Brad? Malakas na malakas sa ating Panginoon. At yan ay nangyari noon at hanggang ngayon ay nangyayari pa sa ating Panginoon. Dahil patuloy ang Diyos na humihirang at tumatawag ng kanyang mga anak. Amen? Dahil maraming ang aanihin sa ubasan. Ganon kadakil ang kanyang pag-ibig at pagpapahalaga. Ganon niya tayo kamahal. Kung tayo ay may mga kondisyones sa ibabaw ng mundo ang ating pag-ibig sa kapwa natin, ang Diyos ay walang mga kondisyones. Walang hanggang nga eh. Hanggat ikaw ay naririyan, tunay na pagpapalain ka. Magkukulang ka man, nagkakamali, eh humingi ka lamang ng kapatawaran at manalig ka at magtiwala. Manampalataya, igit sila. Amen. Jack yun, na answers prayer tayo. Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Ganun niya tayo biniyayaan ng mga himala ito at himala. Kasi ito yung mga ganting pagpapala sa ating mga pagsasakripisyo. Mga tiisin na matagal na natin dala-dala, pasan-pasan sa ating mga buhay. Pero sa awat habag niya, biniyayaan niya tayo ng mga kapangyarihan upang gamitin natin sa pagkain. Itinakda niya tayo. Dahil sabi nga, nung ikay nasa sinapupunan pa lamang ng iyong mahal na ina sa mundo ito, tinakda kita. Wala tayong kaalaman. Nakatakda na pala ang ating buhay para sa kanya. Kaya napakasarap. Kapag yan naririnig ko at nababasa ko, nagkakamit ako ng inspirasyon. Amen. Gaano man kadami ng ating mga problemang kasanin at nararanasan, tunay at tiyak na pagagaanin ng Diyos ng lahat. Amen. Solve lahat yan. Sabi nga, hindi lang absuelto, lahat answers prayer tayo. Amen? Amen. Kaya nawa, magpatuloy lamang tayo na magtibigan sa isa't isa na wala namang kondisyon, ay mamahalin kita kasi ganito, gano'n, ganyan. Di ba po? Sa mga material na bagay, kasi ako binibig. Hindi na po natin tinitingnan yun. Maliit man o malaking bagay yan na naitutulong natin sa nililimot na natin yan. Dahil sabi nga, huwag mong ipagmakaingay ang binibitawan ng iyong kaliwang kamay na malaman pa ng kanang kamay mo. Dahil yan ay magkakamit ng ganting pagpapala na nangyayari sa Diyos. Biyaya. At patuloy man tayong binabago pa at binabago ng ating Panginoon, magpatuloy din tayo na sumunod at maglingkod ng walang sawa sa Kanya. Magtulungan tayo, magkaisa tayo. Kasi pag nagkakaisa, pag nagtutulungan, walang mahirap. Lahat magiging magaan at naisa sa katuparan ng Diyos yan dahil walang imposible sa Kanya. Amen. Lamang po, maraming salamat. Praise the Lord. Praise. Praise Yahweh.